Bago po natin simulan ang kwentong ito, ay isang munting lambing lang po sa ating mga kadayo. Kung mahilig kayo sa mga kwentong kababalaghan, katatakutan, at mga totoong karanasan na hindi basta-basta may papaliwanag, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang channel ni Sir Bon. Malaking tulong po yun para mas marami pang kwentong tulad nito ang maibahagi sa lahat. May kasabihan na minsan, hindi lahat ng multo ay nagpapakita para manakot. May ilan na bumabalik dahil may katotohanan na gusto nilang ilabas. Magandang araw po sa inyo mga kadayo. Kay Sir Bon na boses ng programang ito. At sa lahat ng nakikinig. Ako po si Trixie mula sa Cebu. Hindi po tunay na pangalan ang gagamitin ko. Naisipan kong sumulat dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin namin makalimutan ang kakaibang nangyari sa aking ate. Hindi rin po tunay na pangalan nila ang aking gagamitin at sa lahat ng sangkot sa kwento. Pero ang kwentong ibabahagi ko ay totoong nangyari sa aming pamilya. Taong 1994, isang gabi na bigla na lang akong nagising dahil sa isang malakas na sigaw na parang may nangyayaring masama sa loob ng bahay. Agad akong napabangon sa higaan. Halos magkarambola pa nga kami ni nanay sa pagmamadaling lumabas ng aming mga kwarto. Daririnig pa rin namin ang sigaw ni Ate Joy mula sa sala. Pagdating namin doon ay tumambad sa amin ang isang eksenang hindi ko makakalimutan. Nakasalampak si Ate Joy sa sahig. Nanginginig ang buong katawan niya. Namumutla ang muka at nakatitig siya sa isang sulok ng bahay na para bang may taong nakatayo roon. Pero nang tignan namin ang direksyong tinitignan niya, ay wala naman kaming nakita. Walang tao, walang anino, at walang kahit ano. Bigla siyang napasigaw nang andyan na siya, at itago niyo ko. Halos mawalan siya ng boses kakasigaw. Lumapit ang asawa niya para yakapin at pakalmahin siya, pero lalo lamang siyang nagpanik. Para siyang batang takot na takot at paulit-ulit niyang itinuturo ang parehong sulok. Tapos umiiyak siya habang nagsusumamo na itago raw namin siya. Hindi namin alam ang gagawin, Sir Bon, at nagkatinginan na lang kaming lahat. Nag-aalala, nalilito at natatakot na rin. Ilang minuto rin bago siya kumalma. Pero kahit nakahiga na siya sa kama ay hindi pa rin nawawala ang takot sa mukha niya. Akala namin noon ay baka bangungot lang, baka sobrang pagod, o baka may problema lang na hindi niya sinasabi sa amin. Pero hindi pala doon natatapos ang lahat. Dahil pagkatapos ng gabing yon ay unti-unti naming napansin ang pagbabago kay Ate Joy. Dati kasi siya yung tipo ng tao na laging masaya. Madalas tumawa at palaging may kwento. Na kahit may problema ay marunong pa rin ngumiti. Maalaga rin siya sa aming pamilya. At sobrang bait sa asawa niya. Pero parang may nag-iba. At bigla siyang naging tahimik, Sir Bon. Madalas siyang nakatulala. Minsan, nakaupo lang siya sa may bintana ng halos isang oras na walang ginagawa. Kapag kinakausap namin siya ay parang malayo ang isip niya. May mga pagkakataon pang hindi niya namamalayan na ilang beses na pala siyang tinatawag. Pero parang wala siyang naririnig. Napansin yon ng mga magulang namin at napansin ko rin. Pero mas napansin yon ng asawa niya dahil sila ang magkasama araw-araw. Madalas daw siyang magising sa madaling araw. Na pawis
Minsan umiiyak, minsan nanginginig. At minsan ay basta na lang magugulat habang nakatingin sa may pinto ng kanilang kwarto. Habang tumatagal ay lalo siyang nagiging balisa. May mga pagkakataong bigla siyang lilingon sa likuran niya na para bang may sumusunod. Kapag tinatanong namin kung ano ang problema ay iisa lang ang sagot niya. May nakikita raw siya. May taong sumusunod sa kanya. May taong nakamasid. At may taong gustong kunin siya. Pero sa tuwing titignan namin ang sinasabi niya ay wala naman kaming makita. Walang tao, walang kakaibang bagay at si Ate Joy lang ang nakakakita. Dahil doon ay lalo kaming nag-alala. Hindi na normal ang nangyayari, Sir Bon. At habang lumilipas ang mga araw ay mas lumalala ang kalagayan niya. Hanggang dumating ang isang gabi na tuluyan na talaga siyang nagwala. At doon nagsimula ang mas nakakatakot pang mga pangyayari na hindi namin inaasahang haharapin bilang isang pamilya. Ilang araw matapos magsimula ang mga kakaibang nangyayari kay Ate Joy ay lalo kaming nabahala sa kalagayan niya. Isang gabi ay sabay-sabay kaming naghahapunan sa bahay. Ang tahimik lang ng lahat. At sinusubukan naming maging normal ang takbo ng araw. Dahil baka sakaling makatulong yon kay Ate Joy. Habang kumakain kami, ay napansin kong parang bigla siyang natigilan. Nakahawak pa siya sa kutsara pero hindi na siya gumagalaw. Unti-unti siyang namutla. Tapos dahan-dahan siyang napatingin sa may pintuan na parang may nakita siya roon. Nagtaka kaming lahat dahil wala naman kaming nakikitang kakaiba at tahimik ang buong hapag. Pagkatapos ng ilang segundo ay nagsalita siya na nandyan na naman siya. Bahina ang boses niya pero halatang nanginginig. So nagkatinginan kaming lahat dahil hindi namin alam kung sino ang tinutukoy niya. Pagkasabi niya noon ay bigla siyang napasigaw. Halos matumba pa siya sa pagmamadaling tumayo. Sumisigaw siya ng sumisigaw na itago daw siya at papalapit na siya. Takot na takot si Ate Joy. Kasi parang may nakikita siyang bagay na hindi namin maintindihan. Tumakbo siya papunta sa kwarto at isinara ang pinto. Naririnig pa rin namin ang iyak at sigaw niya mula sa loob. At mula ng gabing yon ay parang mas lumala ang lahat. Halos gabi-gabi na siyang nagigising. Minsan umiiyak, minsan sumisigaw. At minsan ay may mga sinasabi siyang hindi namin maintindihan. Pero ang pinaka nakakatakot para sa amin ay nang magsimula kaming makarinig ng kakaibang boses mula sa kanya. Hindi yun ang normal na boses ni Ate Joy. Mas mababa, mas malamig at parang puno ng galit. Noong una ay iniisip namin na baka epekto lang yun ng matinding stress o pagod. Pero habang tumatagal ay mas nagiging kakaiba ang mga nangyayari. Dahil miyembro kami ng Iglesia ni Cristo ay nagpasya ang pamilya namin na humingi ng tulong sa mga ministro. Umasa kaming matutulungan si Ate Joy sa pamamagitan ng panalangin. Kaya agad naman silang tumugon at nagsagawa ng pray-over para sa kanya. Nandoon kaming lahat noong araw na yon. At tahimik ang bahay habang nagsisimula ang panalangin. Noong una ay maayos pa si Ate Joy. Tahimik lang siyang nakaupo at nakayuko. Pero habang nagpapatuloy ang panalangin, ay napansin naming unti-unting nagbabago ang ekspresyon ng mukha niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Humigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao. At bigla siyang tumingin sa mga ministro. Ibang-iba ang tingin niya.
na parang hindi namin siya kilala. Pagkatapos noon ay nagsimula siyang magsalita at hindi yun ang paraan na pagsasalita ni Ate Joy. Galit na galit ang tono at nagsimula na siyang magmura. Mga salitang hindi namin kailanman narinig mula sa kanya. Kaya nagulat kaming lahat. Maging ang mga ministro ay napahinto. Sinubukan pa rin nila siyang kausapin ng mahinahon at ipagpatuloy ang panalangin. Pero lalo lamang siyang nagalit. Paulit-ulit niyang sinasabing wala raw silang magagawa, na hindi raw nila siya mapapalis. At may isa siyang sinabi na hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa isip ko. Hindi raw nila kayang paalisin ang kaluluwa. Pagkarinig namin noon ay parang nalamig ang buong bahay. Walang gustong magsalita at lahat kami ay natulala. Pagkatapos ng ilang oras ay wala ring nangyaring pagbabago sa kalagayan ni Ate Joy. At habang tumatagal ay lalo namang nababahala ang asawa niya. Kitang-kita naming hirap na rin siya, na parang may bumabagabag sa kanya sa tuwing nakikita niyang naghihirap si Ate Joy. Madalas siyang tahimik, madalas siyang malalim ang iniisip, at pakiramdam niya ay may kung anong mali. May kung anong lihim na gustong lumabas, pero kahit siya ay hindi niya pa alam kung ano yun. Habang lumilipas ang mga linggo ay lalo pang lumalala ang kalagayan ni Ate Joy. Kung noong una ay puro takot, pagwawala lang ang nakikita namin. Kalaunan ay parang mas nagiging malinaw na ang gustong sabihin ng kung anumang nasa loob niya. May mga pagkakataon na hindi na basta sigaw ang lumalabas sa kanya. Parang may mensahe na at parang may gustong ipaabot. Isang gabi ay nagising na naman kaming lahat dahil sa malakas na kalabog mula sa kanyang kwarto. Nang tumakbo kami papunta roon ay nakita namin si Ate Joy na nagwawala na naman. Halos hindi na siya mapigil ng asawa niya. Pati ang tatay namin ay tumulong para pakalmahin siya. At habang pilit namin siyang hinahawakan para hindi niya masakta ng sarili niya, ay bigla siyang sumigaw ng napakalakas. Sabi niya ay pinabayaan daw siyang mamatay. Parang huminto ang oras sa loob ng bahay at nagkatinginan kaming lahat. Walang nakapagsalita dahil hindi namin maintindihan kung para kanino ang sigaw na yon. Ilang segundo lang ang lumipas ay muli siyang sumigaw. Sabi niya ay kung bakit daw siya pinabayaan. Mas galit at mas masakit pakinggan, na parang may matinding hinanakit. Paulit-ulit niyang sinabi yon buong gabi hanggang sa tuluyan siyang mapagod. Akala namin na isang beses lang mangyayari yon. Pero hindi. Kinabukasan ay ganoon ulit. Pagdating ng gabi ay ganoon na naman. Minsan habang nakaupo lang siya, minsan habang natutulog, at minsan habang nakatulala sa isang sulok ng bahay. Bigla na lang niyang isisigaw ang parehong salita na pinabayaan daw siyang mamatay. At kung bakit siya pinabayaan. Dahil doon ay lalo kaming naguluhan. Wala naman kaming kamag-anak na kamamatay lang. Wala rin kaming kakilalang may ganoong nangyari kamakailan. Kaya hindi namin maintindihan kung saan nanggagaling ang mga salitang yon. Kahit ang asawa ni Ate Joy ay mukhang nalilito rin noong una. Pero habang tumatagal ay may napansin kami sa kanya. Sa tuwing maririnig niya ang mga sigaw na yon ay parang iba ang reaksyon niya. Hindi lang siya natatakot. Dahil parang kinakabahan siya at parang may iniisip. Parang may gustong sabihin pero hindi niya magawa. Isang gabi ay nangyari ang isa sa mga pinaka-nakakatakot na eksena para sa amin. Tahimik lang noon si Ate Joy at nasa sala kaming lahat.
Akala namin ay maayos na ang gabi, pero bigla siyang napatayo. Dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin niya sa kanyang asawa. Diretsyong-diretso. Hindi siya kumukurap at hindi rin siya nagsasalita agad. Ilang segundo siyang nakatitig, pagkatapos ay nagsalita siya na malalaman din daw namin ang katotohanan. Nalamig ako nang marinig yun, pero mas lalo kong kinabahan nang makita ko ang reaksyon ng asawa niya. Bigla siyang namutla at parang nawalan ng dugo ang mukha niya. Hindi siya makatingin ng diretsyo at napansin din yun ng magulang namin. Tahimik na tahimik ang buong bahay pagkatapos noon. Walang nagsalita pero lahat kami ay may parehong napansin. Parang may alam siya, na parang may itinatago siya, at parang may koneksyon siya sa lahat ng nangyayari. Mula noong gabing yon ay mas lalo siyang naging tahimik. Madalas siyang mag-isa at madalas siyang tulala. Hindi na rin siya halos makatulog. May mga gabing paikot-ikot lang siya sa loob ng bahay. At kahit hindi siya nagsasalita ay kitang-kita naming may mabigat na bumabagabag sa isip niya. Doon nagsimulang mabuo sa isip namin na baka hindi lang basta kababalaghan ang nangyayari. Baka may mas malalim pang dahilan. At baka ang sagot sa lahat ng yon ay nasa isang lilim na matagal nang itinatago. Makalipas ang ilang linggo na walang tigil sa pagwawala ni Ate Joy, ay tuluyan nang bumigay ang kanyang katawan. Halos wala na rin siyang tulog noon. Kapansin-pansin ng pagkapayat niya at madalas siyang tulala. Sa bawat sigaw ni Ate Joy ay parang lalo siyang pinapahirapan ng sariling isip niya. Isang gabi matapos na naman ang matinding pag-atake kay Ate Joy, ay pinaupo niya kaming lahat sa sala. Tahimik siya, nanginginig ang mga kamay at halatang hirap na hirap magsalita. Doon niya sinabi ang isang lihim na 3 buwan na niyang tinatago. Ayon sa kanya ay may matalik siyang kaibigan na halos kapatid na ang turing niya. Madalas silang magkasama at pareho silang mahilig mag-hiking. 3 buwan bago nagsimula ang lahat ng nangyari kay Ate Joy, ay umakyat daw silang dalawa sa isang bundok. Noong una ay maayos ang lahat. Pero habang bumababa sila ay nagkaroon ng aksidente. Nadulas ang kanyang kaibigan malapit sa bangin. Hindi ito agad nahulog kasi nakakapit pa daw ito sa isang malaking bato. Buhay pa, may pag-asa pa at humihingi pa ng tulong. Paulit-ulit daw itong sumisigaw at nagmamakawa. Natulungan siya. Pero sa halip na lapitan nito ay natakot ang asawa ni Ate Joy. Takot siyang baka siya rin ang mahulog. Takot siyang madamay at takot siyang mamatay. Kaya imbis na tumulong ay tumalikod siya, iniwan niya ang kanyang kaibigan. At ilang segundo lang ang lumipas ay bumitaw ang lalaki sa kanyang pagkakahawak. Nahulog ito sa malalim na bangin at hindi na nakaligtas. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay nagsinungaling siya sa lahat. Sinabi niyang aksidente lang ang nangyari at wala na siyang nagawa para mailigtas ang kaibigan. Hindi niya sinabi na may pagkakataon pa sana itong mabuhay. Habang nakikinig kami sa kanyang pag-amin, ay doon namin unti-unting naintindihan ang lahat. Kaya pala paulit-ulit na naririnig namin ng sigaw na pinabayaan daw siyang mamatay. Kaya pala parang may gustong ipaalam kung anumang sumasanib kay Ate Joy. At kaya pala si Ate Joy ang napilitang lapitan. Siya kasi ang pinakamalapit na tao sa lalaking may itinatagong kasalanan. Naniniwala ang aming pamilya nang nagpaparamdam kay Ate Joy ay ang namatay na kaibigan ng kanyang asawa. Hindi para manakit,
kundi para ilabas ang katotohanang matagal nang itinago at makamit ang hustisyang ipinagkait sa kanya. Matapos ang pag-amin ay hindi na nagdalawang isip ang asawa ni Ate Joy. Agad siyang sumuko sa mga otoridad at inilahad ang buong katotohanan tungkol sa nangyari sa bundok. Natural na nagalit ang pamilya ng kanyang kaibigan. Pati ang kanilang mga kamag-anak ay nasaktan at nadismaya sa nalaman nila. Para sa kanila ay hindi lang simpleng aksidente ang nangyari. Naniniwala silang may pagkakataon pa sanang mabuhay ang lalaki kung hindi siya iniwan sa oras na kailangan niya ng tulong. Dahil dito ay nagsampa sila ng kaso at nakulong ang asawa ni Ate Joy. Ilang araw matapos ang pag-amin ay dinala na naman namin si Ate Joy sa isang kilalang albularyo. Ayon dito ay may mga bagay daw na hindi natatapos hanggat hindi nailalabas ang katotohanan. At nang tuluyan ng mabunyagang lihim na matagal nang itinago, ay unti-unti ring nawala ang mga kababalaghan. Hindi na nagwawala si Ate Joy. Hindi na siya sumisigaw sa kaligitnaan ng gabi. At hindi na rin niya nakikita ang taong matagal niyang kinatatakutan. Sa wakas ay bumalik ang kanyang dating sigla. Muli siyang nakakagiti at nakakapamuhay ng normal. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ay nakatulog siya ng mahimbing. Hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ang kanyang asawa habang hinihintay ang magiging final na resulta ng kaso. Ayon naman sa pamilya ng biktima ay natanggap na nila ang danyos at unti-unti na rin silang nakausad sa nangyari. Pero para sa akin ay hindi ko malilimutan ang mga gabing paulit-ulit naming narinig ang sigaw na yun. Hindi sigaw ng paghihiganti, kundi sigaw ng isang katotohanang matagal nang itinago na pinabayaan siyang mamatay. Maraming salamat po Sir Bon sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ko ang kwentong ito. Ang aral na natutunan ko ay walang lihim na habang buhay na maitatago. Maaring takasan ng tao ang ibang bagay, pero hindi niya matatakasan ang sariling konsensya at ang katotohanan. Maraming salamat sa iyo Trixie sa pagtitiwala at pagbabahagi ng iyong kwento. At sa ating mga kadayo na nakinig hanggang sa dulo. Sana ay magsilbi itong paalala na ang bawat desisyon natin ay may kapalit. Gawin natin ang tama habang may pagkakataon pa. Dahil minsan, huli na ang pagsisisi kapag lumabas na ang katotohanan. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kadayo.